There is a verse number 4. Since we heard of your faith in Christ Jesus and of the love which ye have to all the saints, for the hope which is laid up for you in heaven, whereof ye heard before in the word of truth of the gospel, which is come unto you as it is in all the world, and bringeth forth fruit, as if that also in you, since the day you heard of it, and knew the grace of God in truth. As ye also learn of Epaphras, our dear fellow servant, who is for you a faithful minister of Christ, who also declared unto us your love in the Spirit. For this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you, and to desire that you might be filled with the knowledge of His will, in all wisdom and spiritual understanding, that ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God. Amoy kita Ginoo, salamat gid sini nga tion, mapadayon namon ang pagtuon sa mga pulong nanungod sa talaksan sa spiritual level sa amon kabuhi in regards sa pagpangamuyo. Bay Paginoong, ikaw magpatubo sa amon, di lang sa hibalo, di lang sa bugay, kundi bisan pa sa kabuhi nga pinangamuyoon. Inatugyan naman ni Ginoo sa imo, sa ingation. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Ang pagpangamuyo sa iban, isa ini ka mabudlay nga hilikoton, mabudlay nga ministry, ang intercessory prayer. Pero kung di natin pag-himuon ini, isa man ini ka dako nga sala sa Dios. Igin ako na ini ni Samuel sa una pa, subong nga siya propeta sang Dios nga God forbid that I should sin in not praying for you. Nga hindi pagtugo sa Diyos kung tani makasala ako by rejecting the privilege of praying for you. Tis ini sa mga tingkuyan, mga rebelde, mga makasasala, mga makaliwatan sa nasyon sa Israel. Aton makita na doon kung ang isa ka-Kristohanon doon nag-backslide na siya, nagpalayo na siya, way tanan na sapak, way na pangamuyuan. So karon kahambal diri siya nga ang Kristohanon dapat magpangamuyo siya, sila niya subong nga ang maayong balita nakalambot man sa mga Kristohanon, ipangamuyuan sila. Nga number 1, nga mahimaya man ang Dios ilang kabuhi. There is a verse number 10, that ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing. Kinmention niya sa verse 9, nga sila niya sang nabatian namon ini, umpisa sang adlaw nga nabatian namon ini. Sino nga namon? Well, of course, po dyan dito kay this time, sulat siya sa Colosas, dito siya sa prisuhan. So, laban-laban, may makabdanan siya nga magkristohanon dito. Isa siya si Lucas, nga nangin loyal, nagdikit gid siya sa adlaw sa iyang kamatayon siguro to. Kaya hambal niya sa uli, kay Timothy niya, kadto kadi, and only Luke is with me. Kaya ang pangamuyo niya diri sa mga tao sa Colosas, sila niya nabatian namon, umpisa, nabatian namon, kaming balita, nagdangat sa inyo subong sa bilog kalibutan, nakalambot man, nawali man, no? Nawali na gali, ang mayang balita, ang bugay sa Diyos. Sa bilog kalibutan, sa tanan kamungsaran, sa tagsa ka mga tinuga, diri sa dalom sang langit. Yang ginuuway nagkarigi hapon, tungod kay hindi man niya mo na ang mayang balita, nga ginapawalin niya, good to nga ang ginarian niya masulod. I-resume na, padayunon liwat ang pagwali sa mayang balita, o galing maabot ang Diyos. Karon, siling niya, ang amon pangamuyo, kaghandom. Kung pangamuyo man tagi sa apo, ay nag-upod na aton handom. Ang mga muyo kita na niya, pangamuyaan ka namon da. Pero ang handom taway da.
Di sini pangumuyog sila kagangandom nila agol nga mapunan ang mga tumulo dira sa Colosas. Kami amon diri sa Roma naga antos kina priso kabalyero. Pero may balita way gid punggan sige gyapon ang iyang sugid sini. Nga siling niya kamo mapunan sang knowledge of His will. Mapunan kamo sang hibalo sang kabubuton sang Dios. Man mabudlay kung di ka kabalo sang kabubuton sang Dios. Sa versikulo 10, ang balyadra nga magpangabuhi kamo unto all pleasing, nga mahimaya ang Dios, mahamutan ang Dios inyong kabuhi. Mo nang pangamuyo niya. Pangamuyo kami, gahandom kamo mapunan sang kaalam, mabalaan nyo kabubuton sang Dios. Nami na mo kung mabalaan mo kabubuton sang Dios, maintindihan mo. Balaan mo, pero huwag maintindihan. Importante na balaan mo, kag naintindihan pagkini mo, spiritually speaking, ang kabubuton sang Dios. Kaya kung maabot ang confusion sa kabuhi sang tao, mataranta siya. Confused siya, hindi siya kabalo sang dapat himuon niya. Kaya sinulong tao masugat ayaw, mabungguan niya. Mangin, confrontational ang kabuhi niya. Kaway siya kabalo on why God is sending these things. And then, sa niya dre, fruitful in every good work. So, kadamo, no? Sa iyang handom, kag request na pangamuyo, nga mapunaan kamo sa kaalam, sa iyang kabubuton, sa bugos nga kaalam, kag paghango. Agon maglakad kamo sa Ginoo, sa bugos nga paghimaya sa iya, mangin mabinungahon kamo sa tagsa ka maayo nga buhat. Fruitful in every good work. And then, increasing in the knowledge of God. Dito naghambal naman sa verse 9, sang mapunaan kamo sang knowledge ng Diyos. Dili sulit niya naman, mapunaan kamo sang knowledge sang Diyos. Kaya kaman kung mabalaan mo ang mga butangin hambal sang Diyos sa pulo niya, although hindi mo ma-exhaust, hindi mo maubos, hindi mo na masipot ang kamatuoran sa pulo sang Diyos. Every time you go to the Word of God, may hambal naman ang Diyos sa mo lain. Lain naman nga anggulo. Madong ilustrasyon bala, makita mo isa ka kwarta. Kwarta na makita mo na. Sa 500 na makita mo na si Ninoy. Isaya, ano nakita mo? Bulik ang, ano naman nakita ita? Ano kayo ng sapat na? Mga agila. Tila-ila yung tao, nakita niya, mo si Ninoy, agila, laing makita niya. So, mumanang kamatuuran, nga pagkita sang Diyos ay mo, laing naglantaw, no mo, laing ang gulo. That's why, mapunaan kita sang ihibalo, mag-increase ang knowledge naton sa Diyos. And then, sa verse number 11, strengthened with all might. Strengthened with all might. Nga makusgan kamo sa bugos nga kusog sang Diyos. Kaya man maluya, kaboy sang tersano, labi na karong panahon, damo sa mga nagasalakay ng mga balatian sa lawas ng tao. Mga masakit. Madamo nga mga sa physical nga paghambal na. Pero kung magluya ka spiritually, emotionally, di mahalitan, maapektuhan ang buraton sang Diyos. Munang pangamuyo diri, pangamuyuan sila niya ang mga kanakan sang Diyos, ang mga lagad sang Diyos, with all spiritual might. Bugo, spirituhan ng kusog. Mumanang balik Apostol Pablo, sila niya put on the whole armor of God, kasi niya may kaaway kita, may kaaway kamo. Ang spiritual ang kaaway naton, amo ang yawa. Di ko makulangan kita sang kusog spirituhanon. Ma-surrender kita, maluyahan kita, ma-discourage kita, masala-sala kita, kung ano-ano lang himo na itong decision sa itong kabuhi. Strengthen with all might. Kung mga-atras kita diri sa Ephesians chapter 1, verse number 17, a book behind sa Philippians, Ephesians chapter 1, sa verse 17.
that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Kung matungkad lamang natin kung tani, mapunaan lamang kita sa ihibalo. Muna kapamati kita sa mga maayo ng mga wali. Gating kita sa Sunday school, agod nga ma-stir up ato panguna-una. Kaya man ang binato, magang tao maluwas siya, tapos na. May madamong butang nga makatilingal nga natago ang Diyos. Ang makapahangop lamang sa aton diri sila niya is the spirit of knowledge. Sila, the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Kaya ang nabaluan ta, nabatian ta, malapos man lang sa talingana. Pero kung hindi pag-ibutang sa malang espiritu nga ina nga knowledge, ina nga wisdom sa atong tagipusoon, why na? No? Hindi mo na ma-appreciate. Hindi mo mapamalandungan sing madalom. Mamanambal niya sa verse number 18, in the eyes of your understanding, Ephesians 1:18. Ang mata sa inyong paghangop, masanagan. Mata sa inyong paghangop, masanagan. Agol may baluan ninyo, now notice this, they may know what is the hope of His calling, and what the riches of the glory of His inheritance in the saints. So kadalom sa mga butang diri, kung ay nato intindihan. Hamak mo sila niya, masanagan ang inyong mata sa paghangop. Madamo sa mga Kristohanon, na pagkatapos na naluwas siya, abi niya, okay na. Total, padulong naman sa langit. Madamo ng mga Christian, nga nagkontento na lamang sila, nga nangin Kristohanon sila, pero mag-increase ang knowledge. Okay, imagine, no? May mga Kristohanon, mga fundamental ka mga Kristohanon, fundamental churches. Kung gani kabalo sila, ay, may innocence gali, may conscience, may amo nga mga panahon, sa unang panahon. Abay naman niya, isa lang na tanan. Ngayon, ikaw lang timo daya magluto sa imong mensahe, kag-spiritualize mo lang tanan-tanan. Wala kay balo. No? Ang siling sa Diyos, you study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Ang iban sa ilan, hindi na magdoksol bla, kag magtuon da, kay too late. Tigo lang nako. Confused pa ko sa nakron. Ang gutong ko mga membro ko sa nakron, hindi pa ko sabat. Nauyaan pa ko. Tido mo bala na ang ilang attitude toward sang knowledge ng Diyos. Kita mo na, yung simpleng ilustrasyon. May duwa kalibutan, ngagin, buuan sa tubig. Ang kalibutan, sa Genesis 1, between Genesis 1 and 2. Wala kabalo mga tamo mga Kristohanon nga may anaw sa unang panahon, way pa si Noah, way pa si Adan, si Iba. May anaw man sa tiyempo ni Noah. Now, ang tubig tanan sa drawing dira halin dito sa presensya sa frozen nga tubig sa tubangan sa trono sang Dios. Hindi na ulan. Wala pa man ulan sa unang panahon. May ulan sa pangaboy ni Adang iba? Wala. May ulan ante sa anaw? Wala man. Hindi na ulan. Tubig na yan. Buo sang Diyos halin dito sa above sang second heaven. Kristohanon, balo sila? Wala. Ti way may balo ila pastor. Tiyan mo kani nga hamal ni, way kani nga pabugal Kundi nga busin nga under sini, mag-increase in the knowledge of His will, the knowledge of His word. Ma-enlighten ang mga mata. Nga mo galina ang programa sang Dios sa unang panahon. Manambal yan sa verse 18. Verse 18 gihapon ng Colossians, Ephesians chapter 1. Nga masanagan ka mo. Pagpangamuyo na di. Cease not to give thanks for you, sa verse 16, making mention of you in my prayers. Kabalo ka mo, amo na permi hambal Apostol Paul, hambal yaman na taga Roma, making mention of you in my prayers. Hambal yaman na taga Efeso, hambal yaman taga Colosa, making mention of you in my prayers. Daw mo iyang pangamuyuan Ti ano imuon mo?
Siyempre, ang mga tao da sa locality, sinong leaders da, kilala ni Apostol Paul, amo na pangamuyan direktamente sa kupon tanang membro. Oh. Di man pwede mga muyo tadi Ginoo pakamuyan tanan nga missionary. Just ang missionary mga Mormon sa sakop Missionary sa, be specific. That's why I mention of you. Mention mo ano nga mga sino mga ginapangamuyan mo nga mga tumulo o mga lagad sang Dios. Now, may linggang nga tawag, tingin mo, baka mayroon tanan nga pastor, sakop na abas Takop pa ito sa mga alliance. Hamalon mo sino nga pastor? Yung muna sa Apostol Pablo, kahambal siya, gina-mention niya. Di mo makita na sa Romans chapter 1, verse number 10 to 12, making mention of you in my prayers. Making mention of you in my prayers. Kaya nga, handom yun yung pangamuyo niya, nga mapunan, masanagan ang inyong mga mata. Kaya man kung magsanag na imong mata, bisan pa matuod, bulag ka, bisan pa may katarata ka, bisan pa diabetison ka, garhong mata mo, maintindihan magyapon. Kaya gahambal siya sang eyes of understanding, ang mata dito sa utok. May mata ng utok ta, maintindihan niya. Muna ang tawag nga mata sa pagtuo, mata sa paghangop. Hindi na basta-basta lang, agaboy sa tao, pangabudayan na, pangamuyuan na, ang Diyos maghikot, no? The Spirit of grace, your love in the Spirit. Abitang, love in Christ, love in God, no? Love in the Spirit. Kaya yung Espiritu sa Diyos, amo nang makapangikot, nga maintindihan mo ang pagbulutan sa Diyos. Sa verse number 18. And then, sa verse 18, giyapon, grabe da, nambal ni Apostol Pablo, nga mata sa inyong paghangop, masanagan, agon may baluan ninyo, kabalo ka mo, bala nyo bala ang hope of His calling. Gintawag kita sang Diyos sa kalawasan, ti anong nalauman ta, kinalawas ta? Langit. Langit ang atong paglaom. Nga nagahulat kita sa Ginoo, makuha niya tadi, dalon sa langit. Looking for that blessed hope in the glorious appearing of our great God and Savior, the Lord Jesus Christ. Na kung mapatay kita, He's going to change our vile body that it will be fashioned like unto His glorious body. However, kung buhay kita, patay man kita, dalawin kita sa langit. Tiyari man sa manaos luta, di nga dalawin kita sa langit because heaven is our home. Langit yung atong puluyan. Sa duta, sinamistar, mathag sa belang kasulatan, sa Romans chapter 4, that Abraham in his descendants is the heir of this world. Si Abraham kang iyang kaliwatan, mga Udiyo, sila ang manubli, sining duta, sining bago nga duta. That's why nining Jesus, bulahan ang mapinaubuson kay makapanubli sa duta. Ang Israel at that time, hindi sila man panabuson. Pabugal sila sa nabala nila, pabugal sila sa reliyon nila, pabugal sila sa sala nila. Mapaubos sila. Parang maluwas sila, panubli. Kaya ang ginharian ng Diyos diri sa duta, pagkatapos siya kalibog at tuig, sunugo niya ni, isla niya ni, may bago nga duta. Maga-istar diri in physical bodies. Makaon sila sang bunga, sang kahoy, sang kabuhi. The tree of life. Hindi siyang patay. Way na sang sala. Way na sang pagkumod-kumod. Way na sang reklamo. Way na sang tanan ng makasalanan. Kagang Diyos, magatugas siya sang New Jerusalem na sentro sang duta. Di ba? Sentro sang duta sa mong Jerusalem. Yung New Jerusalem is suspender sa Jerusalem sa langit. Tugaw niya, so that ang ari din sa duta, makakanto dito. Kita ang mga tumulo. Di aton. New heaven. Bago nga langit. Amo na ang promiso sang Diyos sa church, which is His body. Kaya ang langit dito, ang trono sang Diyos, duta ang tiilan niya. Di ka ma-imagine, no? Muna nga, ang church na tawag naton, misteryo gina, grabe nga himaya ang hatag sang Diyos, nga hindi niya paghatag, wala niya mahatag sa nasyon ng Israel. Ang Israel, ang tawag niya, siling ni Stephen, this was the church in the wilderness. Church man sila, pero sa wilderness. Pero sa daan katipan, Genesis to Malakay, hindi mo makita da nga church na. Nga church, kay bangon nga sila isa ka assembly
naging luwas ang Diyos halin sa Ehipto, gibutang sa wilderness 40 years. Naluwas sila? Wala. Mumana, gahambal, nga hindi ang tanan nga sa church, maluwas. Sila wala man maluwas. Ang naluwas lamang, ito nagsulod sa promised land. Kalamadan sila, nagkalamatay because of unbelief. Sa tiyempo ni Jesus, wala pa si Pablo. Ara na, may church nga nag-exister. That's why, nga si Solomon, nagsulat siya, Ecclesiastes. Ecclesia, meaning church. Ecclesiastes, meaning manugwali sa church. Amo na sa Ilonggo, Ecclesiastes, manugwali. Sa English, preacher. Tawag ang kulingon niya, preacher. Kaya preach siya sa nasyon sa Israel. Nga sa idalom sa ginarian. You see? Sige Jesus, ang unang panahon, sila niya, I will build my church. My church naman siya, nga doon. Kaya dito sa ginarian niya, kay Waynasa, ang gahom, ang kamatayon ng impyerno. Pero yung church nga ini, isa ka spiritual nga composed of the body of Christ. Mga lawas ni Kristo. Amo na, tani na intindihan sa Kristo, ano na, grabe nga himaya na. No, nung bala kita, hindi mapuslan, magkasasala kita, mga trakit, mga balatyanon kita, mga dunot kita, nga masarawayon, sa aton pamilya, sa aton kagalingon, when we look at ourselves inside of us, grabe kita magkasala. Wala sang isa sa aton, nga makita sa aton, mapilitan ang Diyos luwason ta, kay naluoy siya. Wala. Takos kita tanan sa impyerno. That is the knowledge of the hope of His calling. Ang galaom kita, mabalik siya. That is a blessed hope. And then, we have the knowledge of the riches of the glory of His inheritance. Believe it or not, hindi mo matungkad na. Nga kamanggaran ihatag sa Diyos dito sa langit. Hindi duta. Ini Diyos sa langit. Grabe. Sa langit. Kamanggaran sa Diyos. Kabuhi, kung wala kitapusan, isa ina, sa papanublion ng Kristohanon. Hindi tungod kaya pangabudlay. Ang budlay siya, kundi tungod nga ina, upod sa kaluwasan nga tag sa Diyos sa aton. Kag knowledge of the exceeding greatness of His power. Tamay kabay kuntani nga nabaluan naton nga nakatanom sa atong tigipusoon. Nga nabaluan naton nga gamhanan gid ang aton nga Dios sa atong kabuhi. Hindi lamang sa palabuton, bisan diri sining kalibutan. Believe it or not, ang Dios sarang siya makabalhin sang butang sining kalibutan. The affairs of men, sarang maliwat sang Dios. Sarang maliwat sang Dios ang dalagan sang panggobyerno. Sarang maliwat sang Dios ang tao. Tao lang siya. Maliwat sang Dios na. May tao nga nagkontra sa imo, may nga tao nga nagkalain sa imo. Sarang maliwat sang Dios na. Pangamuyo mo ang Dios, maliwatan niya na. Kaya ang Dios, kung nabalaan ta lang, gamahanan sa tanan ng butang. Ginoo, salamat gid sini mapulong karon, kabay pa ikaw mapakamayo sini sa amon ng kabuhi. Sa ngalan ni Jesus, amen.